Ang topic po this morning ay tungkol po sa sabi nga kanina, restore to me. Pero the Lord will restore to us all the blessing that we have na para sa atin kapag ang Diyos ang nauna sa buhay natin. Or when God is first sa buhay natin. So ano po bang ibig sabihin ng mga kapag ang Diyos ang inuna natin? Kung papansinin niyo po sa dalawang baso na yan, nasaan ang Panginoon? Ang Panginoong Isus nasa ilalim. Para mga inuuna yung mga bato lamang, titignan po natin. So kung titignan po natin mga kapatid, dito po, many Christians still have the tendency to leave Christ out of their plans. Ito po yung nakakalungkot gusto minsan. Marami na tayo nakita, nasumpungan, nasilayan na maraming Kristiyano, kung titignan po natin, ay mas inuna ang kanilang mga plano o ang kanilang mga sarili. Yun po ang mga nakakalungkot, titignan natin. So, when God is first in our life, everything else will fit. Pero kung titignan po natin mga kapatid, without the Lord sa buhay natin, nothing will work. Katulad ng sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesus, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa kapag malayo ka sa akin. So we have learned so many Bible scripture, so many lessons na nagpapatunay na kapag wala ang Panginoon sa buhay natin, lahat ay baliwala. But if we keep Jesus out of our life, He will eventually fall off. Kapag wala ang Panginoon sa buhay natin, unti-unti, babagsak din tayo at mawawala siya sa buhay natin. Marami na tayo natagpuan na sinabi ko, marami ako nakita, mga kapatiran. Sa unang pagsisikap, nandiyan ang Panginoon Diyos. Re-request ng prayer, andoon, magiging muunlad. Pero habang umuunlad, unti-unti natatabunan ng Panginoon Diyos. At ito, bagsak ang negosyo. Dahil kanila na rin pong kagagawan. So marami pong ganyan ako nang tumayang. Simula pa po nung naging Kristiyano ako sa Ubo Church of Christ pa. Marami po ako nakita hanggang sa ngayon po. Kung nakakalupag po doon. When we let God be the center, at the center, every aspect ng ating buhay ay magiging maayos po talaga. Mga kapatid, kapag po talaga ang Diyos nasa una lagi, lahat ng bagay na magiging maayos. Siguro dito po sa Twin Pin, nakita na po ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kung paano tayong pinatnubayan, kung paano tayong binabayan ng Panginoon Diyos. Pagkat nakita ng Panginoon Diyos na siya ang nauuna sa iglesyang ito. So, matuto po tayo how making God a priority lead to harmony and peace. Pero, dapat pa ba natin pag-aralan? Marami na tayong beses na narinig ito, natutunan. Kaya dapat po doon sa paso, sa buhay natin, dapat po nandun ang Panginoong Yesus. Pansinin niyo po, pangalawa yung family. Nawala ang microphone. So, titignan mo, sa buhay natin, ito, kapag ang Diyos talagang nauna natin sa buhay natin, no? Ito lang po ba ano? Okay, so yan na po, gano'n na po sa gilid. Yan. Para po maayos. Diyan na po ninyo dahil wala rin ang boses. Para kami ni Brother Lawrence, ano po, nagkasakit kami siguro lahat dahil sa amin pong ginagawa. So, kung titignan po natin, dalawang baso. Yun po, dalawang baso po yun. Ayan, nakita niyo po. Nandoon si Jesus, sa kabilang baso, nasa ilalim ang Panginoong Jesus. Na po, nakita natin. So dito po, sa circle ngayon, may circle tayo. Makikita natin, family, health, politics, finances, church.
all else work recreation. So kung titignan natin sa circle of life, dapat lagi nasa gitna ang Panginoong Diyos. Pero kuminsan po, lalo na pag araw ng linggo, ayan po nangunguna. Family, health, mga nauna natin. At inukuna natin ang mga bagay kaysa sa Panginoong Diyos. Tinatawag natin. So when God is the center, everything else will fit so easy. Napakadali po ng buhay. Kapag ang Diyos po ay nasa sentro ng ating buhay, talaga po. Kaya kung titignan natin, when me, kung ako, ang sentro, everything else will go very bad. Totoo po yan. Po, siguro na-experience nyo na yan, mga kapatid. Nakita na ninyo sa buhay ninyo yan, kapag sarili nyo ang inuunan ninyo, lahat ay hindi nagiging maayos. Kaya, tingnan nyo po, sa pamilya, kuminsan inilalabas ang Panginoong Jesus. Okay ang pamilya, pero tingnan nyo po, nasaan ang Panginoong Jesus? Nawala. So, sabi niya sa Luke chapter 12, verse 18 to 20. So he said, I will do this. Gagawin ko ito. I will pull down my burns and be greater. Ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Kapag mayroong problema sa Panginoon, kapag magsisimula gawain ng ito, negosyo, lagi sa Panginoon. Ano po? Pansinin niyo po dito isang taong ito. Ilang beses niya narinig po ang parabolang ito. Sabi niya, mag-i-store ako ng aking mga pananim, mga naipon o inani. No? And my goods, sabi niya, and I will say to my soul. Sarili lang iniisip niya kasi. No? Ako lang, sabi niya, ako ngayon, marami na akong pagkain, marami na akong naipon, yumaman na ako, pero ulitan na niyo po. Ang sagot ng Diyos ang nakakalungkot. Pero niyo po yung sagot ng Diyos sa Kanya. Ano ang sagot ng Panginoon Diyos? Hangal ka. So, kuminsan po, we became full. Nagiging hangal tayo mga kapatid. When we became full, kailan tayo nagiging hangal? Kapag nawala po ang Panginoong isa sa gitna ng buhay mo, kapag ang sarili mo lang ang ginilagay mo sa buhay mo. Yun po ang nagiging katotohanan po. Kaya tatawagin ka ng Panginoon at ngayong gabi dito sabi niya, kunin ko ang iyong kaluluwa. Yun po. So, marami sa atin dito takot mamatay. Ano po? Kaya pa tayo mamatay. Tinatawag natin. Pero kung minsan sa kagagawan natin, tayo rin po may kagagawan po ng mga bagay na ito. Kasi po, nawawala ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos na takila sa lahat sa ating buhay. Kaya kung titignan natin kapag ang Diyos ang nasa gitna ng buhay mo, masusumpungan natin ng katotohanan ng mga dahilanan. Everyone here, you have purpose in your life. May purpose ka sa buhay mo eh. Di ba? God give you some purpose why you are still here, why you are alive. So, kung titignan mo, nakita mo ba anong purpose mo? Kung titignan natin, kita mo mabuti yun kung anong purpose mo. So, when God occupied the central position sa buhay natin, unawaan mo lang ang purpose eh. Di ba? Kung minsan, di ba naguguluhan kayo? Hindi ko maintindihan, Lord. Bakit hindi mo maintindihan? Bakit hindi mo maunawaan? Kasi po, asan ba ang Panginoon? Nasa gitna ba ng buhay mo? Marami nagsasabi ganito, Panginoon, ganyan, pero marami nagsasabi, Brad, bakit nangyayari sa akin to? Tanungin mo sa sarili mo, bakit nangyari ito? Nasaan ba si God sa buhay mo? Marami nagsasabi, nasa gitna ko naman ang Diyos. How true? Gaano katotoo na ang Diyos nasa gitna ng buhay mo? Unang-una, sinusunod mo ba kalooban niya? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Simple lang eh. Ang gusto ng Diyos, maging matuwid ka. Unahin mo lang ako. Wala na. Hindi ka nang hininga ng pera eh. Diba? Pero pansinin mo, dadami yung pera mo kapatid. Kung unang-una mo lang ang Panginoon Diyos. Sasagana ang buhay mo kung inuunang mo ang Diyos. Diba? Magiging matulungin ka kapag ang Panginoon nasa gitna ng buhay mo eh. Kasi maunawaan mo, bakit ka nandito eh. Tignan niyo po, naunawaan niyo ba bakit tayo nilipat doon? Alam niyo po, nakikita kong purpose ng Panginoon? Katulad ng sinasabi ko lagi sa inyo, kaya tayo inilipat ng Diyos doon. Kaya nagbigay ang Diyos ng someone to help us financially to acquire that faith. Why? Kasi ang purpose kasi ng God, maging ilaw tayong lahat eh.
yung building na yun, magliliwanag. Dahil marami sa lugar na yan, nadidiliman ng kasalanan. So, kung everyone dito, bawat isa sa atin ngayon, ang Diyos nasa sentro. Dahil kapitbahay mo, makikita yan. Diba? Mga tao naglalakad doon, makikita yan. Makita nila Church of Christ. Worship here. Pati ang ganda, kaya everything we do aligns with His will, providing direction and fulfillment. And that is true. Nakita ko po yun eh. Diba? Pansinin niyo po. Imagine natin na how blessed ang Twinville. How blessed po tayo na binabanggit. Kaya sabi niya, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Tignan niyo po. Napakaganda, di ba? Everyone here has desire. Gusto mong ganito, gusto mong maging ganyan, gusto mong... Pero paano magiging successful yan kung wala ang Diyos sa buhay mo? O ang Diyos nasa tabi mo lang. Hindi mo nilalagay sa gitna, sa sentro ng buhay mo. Ano ba yung sinabi? Commit to the Lord, and your thoughts will be established. Tignan niyo po, papanatag ang kaisipan mo eh. Magiging malinis ang konsensya mo eh. Di ba? So, kakaroon ka ng kapayapaan. Di ba? So, hindi ka mag-worry. Kaya sinasabi ni God, do not worry. Mawawala yun eh. Bakit? Kasi, ikinuwit mo lahat ng ginagawa mo sa Diyos. Lahat tayo dito, mga nagdadrive dito ng motor. Di ba? Pag nagdadrive kayo, Lord, huwag mong kang pababayaan. Nagdadrive ng kotse, gabayan mo ako, Panginoon Diyos. Papunta ka sa lugar nito, Lord, ikaw mag-ingat sa akin. Yung lahat, ingat, hindi mo kay God. Yung sinasabi doon. Sabi niya, for we are His workmanship. So, ito yung salita na nakakalimutan ng halos lahat ng churches of Christ. Yung, sabi niya to, for we are His workmanship. Ang kaso ang nangyayari, ang manggagawa lang ng Diyos, yung mga manggagawa lang ng iglesia. Who are the workers here? Lahat tayo eh. Dapat po. Di ba? Nakita natin, maglilipat tayo ngayon doon. Nasaan yung ibang kapatid? May time po ba kayo mag-akot? Tulong-tulong tayo? Di ba? So, yun pong isang bagay na gano'n. Yung mga magsakripisyo tayo. Kasi when you sacrifice, you're putting God's center of your life. And that is true. Makita po natin doon. He created in Christ Jesus for good work, which God prepared beforehand that we should walk in them. Yan niyo po, mga kapatid, we are going to transfer on that place. So, dapat po, when we walk, kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya pansinin niyo po, ito, ilang page na natin naririnig yan, Matthew 6:33, di ba? Inaanda pa yan sa ibang mga denominasyon. Tignan na natin. These verses remind us that when we seek God first, we seek our desire, plans, and action. Pansinin niyo po, bringing us closer to the purpose He has set for you. Kung ano yung nilagay ng Diyos sa iyo, lalo kang mapapalapit doon. Bakit? Nauunawaan mo eh. Kasi ang Diyos ang nasa gitna ng buhay mo. Kaya kung titignan natin, when God is at center, we gain peace. May kapayapaan po talaga. Di ba? So, sino po dito yung mga naguguluhan ngayon? Para bang nagugulo kayo sa ano mangyayari sa akin, problema, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng tubig, may sakit ako. Di ba? So yun po, gumugulo sa isip niyo po. Gusto mo ba magkaroon ng kapayapaan, kapatid? Gusto mo ba? Di ba? Although kahit may sakit ka, mapayapa ka pa din. Why? Kasi alam mo, God ay nasa sentro ng buhay mo. Di ba? So when you put God center of your life, then whatever trials, problem, I'm always telling this. Kahit saan ako mapunta, lagi kong sinasabi na meron kang kapayapaan. Kaya sabi niya, amidst challenges. Yan. Life storms may come, but when God is at the center, they experience a peace that transcends understanding. Yung nakaraang Oscar Award, meron doon mga botohan. Nakalagay God's hero. Tapos nagtawanan pa sila. See? At Los Angeles, what happened to Los Angeles? They were burned. Sino may itong gagawan? Hindi Diyos.
Tao din naman kagagawa ng sunog. Di ba? Mga kalokohan nila. Pansinin niyo po. Kaya when you mock God, po, katulad ng sinasabi kanina, pinag-usapan namin, don't take the name of God in vain. Alam niyo po, ibig sabihin nun? Ang sinasabi doon po, kasi pag ang Diyos, susumpaan, Lord, promise po, ganito po, mag-worship ako. Tapos di mo ginagawa, nilalagay mo lang sa walang pagbuluhan ang pangalan ng Diyos sa buhay mo. Lord, sige po, pag yumaman ako, bibigay ko sa ito. Lord, sige po, ito po, bigyan niyo ako ng trabaho, bigyan niyo ako ng kumpanya, o mga negosyo. Unang-una po sa iyo po. At hindi na po ako magbubukas po ng negosyo pag linggo. Pero nangyari, nung nakita nilang gumayaman, aba, nawala na ang Diyos. Kaya tumansinin niyo po, lately, ano mangyayari? Katulad ng binanggit ko kanina, marami na po ako na-experience ng ganyan. Nakita sa mga kapatiran. Ano po? At nawawala ngayon ang kapayapaan, naguguluhan na sila. Tapos sisisihin ng Diyos. Lord, bakit mo ginawa sa akin to? Hindi si God ang gumawa sa inyo. Ikaw ang gumawa niya sa buhay mo. Tinan yung Bible verse po. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Diba? Sabi ng Isaiah, sabi niya, and the peace of God na nakakaunawa ng lahat ng bagay. Tinan niyo po, babantayan, maiingatan ang iyong mga pag-iisip at ang iyong puso. Na dito, na tinasabi mga kapatid. Kaya sabi niya, cast burden on the Lord and He shall sustain you. In his Psalm 55:22 was also mentioned by Peter. Sabi ni Pedro, di ba? God cares for you. Di ba? Pero pansinin niyo po, He shall never permit the righteous to be moved. Hindi niya po kayo mahayaan na masira ang buhay niyo. Kapag tayo ay matuwid, kapag ang Diyos nasa gitna ng buhay natin, hindi hahayaan ng Diyos mapahamak ka, tandaan niya. Although, magkakaproblema ka, pero iba po ang may Diyos sa gitna ng buhay. Alam niyo po ano? Kahit may problema kayo, mapayapa ka, nararamdaman niyo po yan mga kapatid. Yung ba parang, at peace ka, why? Because you do believe that God will provide. Di po ba? Tingnan natin. E sabi niya po, peace, I live with you. Iiwan kong kapayapaan sa iyo. Ang aking kapayapaan, ibibigay ko sa iyo. Na hindi kaya ibigay ng mundong ito. Diba? Kung titignan po natin, marami naghahanap ng kapayapaan. Problema mo, bakit? Ito tayo. Hindi mo alam, lalo ka nagiging problema. Kinabukasan, nandun ka, englot-englot ka na. Sakit ng ulo mo, sakit ng ulo ko eh. Kapag maya-maya, tinatira na yung kidney mo, kainom mo, baga mo. Di ba? So yun ang mga tao eh. Alam nila magiging maayos eh. Babawi ako. Taya ka ng taya. Hindi mo alam, paubos ang pera mo. Sugal ka ng sugal. Tinan niyo po. Yan. Sabi niya ngayon, all the world is giving to us right now is kaguluhan lang po. Yan ang binibigay ng mundo. Kaya ganda nung sinabi ni Trump, di ba? The 47 president ba? Sabi niya, sa ngayon, dito sa aking pamamahala, there is only two gender. Male and female. Wala na iba. Okay? If the world will be like that, at sana po yung pagsabi na yun, yung ang Diyos ang hindi mawawala sa buhay ng bawat isa sa atin. Maraming magagalit. Di ba? O pansinin niyo po, maraming magagalit. Maraming katanungan sa atin, paano po yung sex transplant? Yung transgender. Kahit kapag anong gender mo, lalaki ka pinanganak, kahit palitan mo pa yan, itsura mo. Lalaki ka pa din sa mata ng Diyos. Ang kaluluwa mo, ganun pa din, hindi magbabago. Lalaki ka pa din. Babae ka pa din. Ano po? Kasi kaguluhan lang ang binibigay niyan. Problema, sakit ng puso, sakit ng ulo, yan ang binibigay ng mundo. Kung titignan natin, kaya sabi niya, with God, ang ating pundasyon, ang ganda ng kapayapaan natin lahat, mga kapatid. Do you agree? Amen to that, mga kapatid? Amen. Yun. It protect us from fear and worry. Yan. So, kapag ang Diyos,
Nasa sentro ng pamilya, sentro ng buhay, ang relasyon nyo lalong gaganda. Ano po? Si meron ako tayo doon, nakikita ko dito marami sa inyo, mga pamilya nandito. Nakikita ko ang Diyos na sa buhay ninyo, sa gitna ng pamilya nyo. Tingnan nyo po ang gaganda ng pamilya nyo. Lagi ko po pinagmamalaki yan sa altan ng punta. Punta kayo sa Twinville. Meron kami pamilya ganito, pamilya ganyan, pamilya ganito. Pinapakit ko mga pangalan nyo. Kaya mga pamilya, pansinin nyo po ang gaganda ng pamilya. Alam nyo kung sino yung tinutukoy ko dyan? Kung sino-sino kayo. Di ba? So, magiging maayos po, relasyon mo ngayon saan? Sa kapitbahay mo. Kahit na minumura ka ng kapitbahay mo. Di ba? Naranasan nyo na ba yun? Lalabas ka pa na ng pinto, may nagmumura na sa'yo? Naranasan nyo na po yun? Yan sa Balubad? Ako may kilala po dito sa Balubad, naranasan niya po yun. Kahit wala siyang ginagawa. Ano po? Binigyan pa nga niya ng pansit, pero hindi tinanggap yung pansit eh. Yan yun. Kaya, pero mahalaga doon, kahit gano'n na, andyan pa rin sentro ng buhay niyo. Allowing God to lead in our relationship, help us love others. Tingnan po sinasabi, selflessly and strengthen our connection with our spiritual family, the most important one sa pamilya. Ano po? Kaya sabi ng Biblia, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Ayan. No, with all lowliness, may pagpapakumbaba at pagiging mahinahon, na may pagiging matiisin. Pagdalaan kayo ng problema nyo, ha? Na may pag-ibig. Kapatid, kung may problema, tulungan tayong lahat. Diba? So, anong ibig sabihin ng tutulungan? Ibig sabihin ko talagang di mo nakakayanin, may tulong sa kapatiran. Pamilya natin eh. Pero, huwag naman natin abusuhin ang laging hihinti ng hingin ng tulong. Kailangan gumawa tayo, kumilos tayo. Kasi, when you don't work, you don't eat, ang sabi ng Panginoon Diyos. Diba? So, pero dito po ang pamilya natin. Ang unang-una, ang isa sa mga utos ng Panginoon, share your burden with one another. Huwag mo suluhin, kapatid. Talagang di mo na kaya eh. Andiyan dyan ang Diyos. Diba? Nandito ang iglesia. Magtulungan tayo. Diba? Para po manatili ang kapayapaan ni Spirit in the bond of peace. Sabi nga niya. But above all these things, ilagay mo ang pag-ibig with the bond of perfection. Tignan niyo po, bond of peace, bond of perfection. Magiging maganda po ang buhay natin. Kaya sabi ko nga, dapat po, ito, kung may asawa kayo na hindi pa Kristiyano, hindi pa nabautismohan, ayan ay yung asawa nyo, magpabautismo. Para sila ay magkaroon ng katunayan. Mga anak ninyo po, no, dito na hindi pa naging Kristiyano. No? Para maunawaan natin ang salita ng Panginoong Diyos. Kasi, ang pagbabautismo naman po ay paglagay ng sentro. Kaya lang po, the most na dumarating, lumalayo ka, lumalagos, pananampalataya, nawawala ang Diyos. May iisang tabi. Pailalim ng pailalim si Kristo katulad ng basong nasa gitna. Ano po? Kaya, when God's love directs our relationship, we grow in unity, compassion, and kindness. Hindi po lalo tayo napapalapit sa iba, pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, mga bagay na ganito. Kaya po, kapag ang Diyos nasa sentro, ang finances, one of the major problems of every family today. Tama po? Pera? Di ba? Di? Sino nang problema sa pera ngayon po? Nahiya kayo, no? Ano po? Nauna ako ng taas, ha? Kaya sabi ko, sino nang problema sa finances? Nanaso na kamay ko, eh. Ano po? Kaya, pero hindi po problema yun. No? Namumroblema tayo, pero hindi problema. Tama po ba? Ano yung sinasabi ko? Problema, pero hindi tayo namumroblema. Why? The Lord is God of everything. Di ba? Titinan po natin, making God central in our financial decision. Ayan. Ano po? Dito po katulad na giving natin pag linggo. Kung sentro sa buhay mo, then magbibigay ka ng tama eh. Mga estudyante nandito. Sino-sino yung mga estudyante? Nakikinig ba? Tapos nga na kami mga estudyante? Mga nag-aaral sa eskulahan. Sino-sino mga nag-aaral sa eskulahan? O yun, dami nyo pa, di ba? Pansinin nyo. Alam ko may problema kayo sa pamasahe, sa baon ninyo. Diba? Pero kung marunong kayo magtabi para pag-araw ng linggo, ay tutulungan kayo lalagyan ng Diyos niyan.
Ano po? Kasi may nakita akong estudyante, hindi nagbibigay eh. Ano po, huwag kayo magalit ha, totoo yun. Pero dapat po kasi ang worship po is magbigay ka din. Estudyante ka man o hindi ka estudyante. Ngayon, kung estudyante ka, may baon ba araw-araw mga estudyante? May baon? May baon? May baon. Yung mga sa likod ng estudyante, may baon kayo? Sino estudyante ito pumapasok na walang baon? Walang baon? Hindi nyo pa naranasan pala yung naranasan ko, no? Wala akong baon lagi. Tingnan nyo po, ang pakaparat nyo pala. Nung nag-aaral ako, naalala ko na naman. Recess time, may libreng soup, di ba? Soup lang, yung bikukunin ko. Danilo, wala kang baon? Okay lang yan? Mukha akong talagang lalapit sa akin kapag nagsamasparat mo. Danilo, hati tayo. Lalapit na ngayon. Lalo lumapit sa akin, may crush ako ng araw eh. Nung elementary ako, lumapit sa akin. Danilo, gusto mo, iyang-iya ako. Hindi ba? Wala eh, walang baon eh. Di ba? Sino nakaranas sa inyo pumasok sa eskwelahan, high school? May butas yung pet na pantalon ng pet nyo. Nilagyan na lang ninyo ng sticker. Hindi po. See? Alam na kung may narinig akong classmate na alam nila yun, ako yun. So, sabi ko, napakapalat nyo ngayon, mga kapatid, mga nag-aaral ngayon. No, may mga cellphone kayo. Di ba? Napakapalat din nyo. Samantalang kami noon, walang baon talaga. Sino po? Diba? Ngayon po, honor the Lord with your possession. Ayan. Yung binabanggit ko kanina. May trabaho kayo, di ba? Yung mga may trabaho ng dito. Di ba? Ilagay niyo sa Panginoon ng iba. Po, ito may kilala po ako sa ganito. Ginawa niya po ito. Unang-una niya pong sweldo. Alam niyo pa sino yun. Unang-una niyang sweldo, nilagay niya doon. Yan po. Yung unang-una pa tayo dito, bagong-bago pa tayo dito din. Hello. So your barn will be filled and plenty, and your vats will overflow with new wine. At nasaksiyan ko naman po yun sa kanya. Po, ano po, maayos ang buhay nila ngayon. Ang isa nag-worship dito, kasama natin. Ano po? So, pero yung ang kagandahan na yung unang-una niyang sweldo eh. Ibinigay niya talaga lahat eh. Ano po? Kaya, kung may record pa tayo, nandun sa record niya nakasulat. Sabi niya, so let each one give as he purposes in his heart. Not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. It will be put into your bosom, running over. Ano yung sabi? Umaapaw. Command those who are rich. Yan. No, inutusan ninyo ang mga mayayaman sa panahong ito. Huwag silang maging sakim o swapang, ang tinatawag nito, kundi magtiwala sila sa riches ng pinibigay ng buhay na Diyos. Ayan. So, by placing God at the center ng ating financial, we honor Him in what we have. No? Naunawaan natin kasi nga, kung wala ang Diyos, wala tayong pera, tama? Di ba? Allowing our resources to bless others. Ayan, tutulong tayo sa ibang tao. Pakain tayo ng mga tao, tulong dito, tulong ganyan. No? Sabi doon, and further God's kingdom. Ayan. Okay? So, dito na po natin. Kaya po, ang Diyos nasa sentro, lalo kang lalago. Yung maganda po eh. Lalo kang lalago. Pansinin niyo po, hindi ka na malilate sa worship. Di ba? Eh? No? Makikita niyo doon. Then you become resilient. Ayan. God, the center powers us spiritually, making us resilient against the world pressure and keeping us rooted in faith. Magiging matatag ka eh. Kakayanin mo lahat kahit anong sipat sa'yo ng mundo eh. Malalagpasan mo yan eh. You will be like what? Kilala niyo si Joseph? Kilala niyo si Moses? At inuna nila ang Diyos kaysa yung mga yaman sa mundong ito. Ang bagay na ganyan. Draw near to God. Ang ganda na po. Lumapit ka sa Diyos at siya ay lalapit sa iyo. Pero may kaduktong po Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Ibig sabihin po, patuloy tayo magbago. Kasi ng kasalanan sa buhay natin. At sabi niya, but His delight is in the law of the Lord. Kapag tayo daw po ay mahilig, masarap, o ba nasasarapan ka, nasasayahan ka makikinig ng Word of God. Kayo po nasa likod, masaya kayo naririnig, nakikinig ang Word of God?
Yan po, kayo dito lahat, ano, masaya tayo, no? Parang ang lulungkot ng mukha nyo. Ayun. Ayan, yun ang maganda, tatawa tayo lahat. Ano po? As you therefore have received Christ, Jesus our Lord. Lakad tayo, lakad kasama ni Kristo. And then, Lord, bigyan mo ka ito, ito na. Inan niyo po. Di ba? Naalala ko tuloy sa panahon ng araw si Arnold Palmer. Inimbita ng hari. Sabi niya gano'n, dinner sa maglaro tayo ng golf. Tapos nandun lahat mga sikat na golf. And then, lumapit sa kanya ngayon yung hari. Nilapitan siya. Anong gusto mo? And sabi niya, gusto ko ng club. Club ang ini. Ang pagkaintindi kasi ni Arnold Palmer, yung club yung pamalo ng golf club, tawag dun eh. Sa give me a club. Yan. Uwi siya sa Amerika. True story ito ha, mga kapatid, totoong nangyari ito, totoong tunay na buhay. Antay siya, after a week, may natanggap siyang sulat. Alam niyo kung ano yun? Titulo, 500 acres, golf club, binigay sa kanya ng hari ng Saudi. Basahin niyo po sa Google yan. Hindi po. So sometimes kasi humingi ka na isang bagay, no? Pero ang bibigay siya ng mas malaki. Yung po yung kagandahan dito na isang example na yun. Pero hindi sila Christian, pero nakita lang natin. Kung minsan kasi sa pangunawa mo, gano'n, pero ang pangunawa ng Diyos, mas malawak. So yun po yung sinasabi doon. Sabi niya, a God-centered life nourishes our spiritual growth and equip us with the strength to stand firm against life changes. Ayan. Kapatid, nasaan ka ngayon? Doon o dito? Yan. Ano po? Ang tinatawag natin. Kaya sabi niya, anything in life, ano man sa buhay mo ngayon, kapag nilagay mo ang Diyos sa sentro, magiging maayos ang iyong buhay. Gusto niyo po ba maging maayos ang buhay niyo, mga kapatid? Ayun, di ba? Ilagay niyo lang lagi ito sa buhay mo. So let us make a commitment ngayong araw na ito, mga kapatid, to prioritize God, letting Him be the foundation upon which we build ng ating buhay habang ikaw ay nagpapalakas ng buhay mo. Kaya sa umaga ito mga kapatid, ano po, patitin na natin, let the Lord fit in your life. Hayaan mo ang Panginoon Diyos ay mapuno ang buhay mo. Tayo pong lahat ay magpasalamat at manalangin sa Diyos. Let's pray. O Lord God, maraming pong salamat, Ama. Sa buhay namin lahat, kuminsan, Panginoon, nagtatanong kami, nasaan ka nga po ba? Ngunit sa araw na ito, muli mong pinaalala sa amin na napakahalaga na huwag kang mawawala sa sentro ng aming buhay, na ikaw ang lagi namin unahin, sapagkat nakita namin, Ama, sa bawat banal na kasulatan ng aming nabasa at narinig, nagpapatunay ito. Nabibigyan ng kapayapaan, kasaganaan. Ang bawat isa sa amin kapag ikaw ang lagi nasa gitna, hindi ang aming sarili. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan ikaw ay naitatabi namin sa aming buhay. Ngunit sa araw na ito, hindi namin ang unawaan. At darating pang araw, Panginoon, huwag mong hayaan na mawala ka sa amin. Tulungan mo kami na ma-meditate namin, maalala namin ang iyong mga salitang ito. Nang sa ganun, Ama, kami po ay tunay na lumago sa pananampalataya, spiritual, na lalong-lalong mapalapit sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama. Aming dinadalangin ang aming po mga kaibigan na narito ngayon ay hindi pa po nakasunod sa iyo, ipuin mo kanilang mga puso na maunawaan ang aral na ito upang sila, Ama, ay magbuhat din ng kasalanan na bibigay sa kanila ng kapahamakan. Ito ay mawala, Panginoon, sa pamamagitan ng paghugat nila ng kasalanan at pagsunod sa iyo. Gabayan mo po sila, Panginoon, gaya ng paggabay mo sa bawat sa amin. Muli namin dinadalangin, Panginoon, ang paglipat namin sa darating na linggo. Basbasan mo po ang lugar na yun, basbasan mo po ang bawat sa amin, na tunay, Ama. Ang dahilan nito ay upang magliwanag kami, lalong mapayabong ang iyong kaharian sa lugar na iyon. Salamat po. Muli, ito dalangin namin. Pasasalamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.